Freelancers, I will share a quick guide for the second quarter income tax return year 2026. Start of filing July 1, 2026 at ang deadline is on August 15, 2026. Let's start. Take note guys, para lang po ito sa freelancer na gumagamit ng 8% income tax rate. Scenario 1, freelancer with less than 250,000 ang income or yung walang tax na babayaran. Start na po tayo sa scenario 1. First step po, yung income summary natin. Magkano ba yung total income ko for the quarter? So ito po siya guys. In my case po, 60,000 ang second quarter income ko. Ano po ba yung second quarter? Start po yan ng April 1 until June 30. So month of April, meron pong 15,000. May 20K and June 25K, total of 60,000. So yan po ang ipa-file ko for the second quarter. Proceed na po tayo sa EBIR. So ito po yung EBIR guys, yung bagong version 7.9.6. Downloadable po ito sa BIR website. And then lahat po ng information na ilalagay natin sa profile natin, dapat po ay nakabase sa ating BIR Certificate of Registration or COR. Nandito rin po nakalagay kung ano po yung pina-file natin. Nandito po sa tax types. Ito po yung individual income tax quarterly. Ito po yung pina-file natin ng first, second, and third. And then ito naman yung annual, once a year lang po siya. Wala pong fourth quarter, siya na po yung annual ITR. Balik po tayo sa EBIR. Since meron na po akong information, ilalagay ko lang po yung taxpayer identification number ko or yung TIN. Click lang po natin yung tab. Auto fill out na po yung information ko pag may nakasave na po. Kung wala po, again, yung information na ilalagay natin is based po sa ating BIR Certificate of Registration. Dito na po tayo sa list of BIR forms. Click natin yan. And then hanapin po natin yung BIR Form 1701Q version 2018. Wag po kayong malito. Version 2018 po yung pinaka-latest na quarterly ITR. Up to date po. Ngayong 2026, ito pa rin po yung pinaka-latest. Version 2018. Click natin yan. And click fill up. Click OK. Start na tayo guys. Number 1, year 2026. Number 2, second quarter. Number 3, no. 4, 0. 5, automatic yung TIN. RDO code 6, automatic 7, professional. 8, alphanumeric tax code is 017. Number 9, automatic yung name. 10, address, automatic. 10A zip code, automatic. 11, date of birth, manual po nilalagay. Number 12, email address, automatic. 13, citizenship, manual po nilalagay. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, 8%, naka-automatic na po yan kung ano po yung pinili natin sa number 8. Kaya naka 8% na po yung number 16. Part 2, background information on spouse. Leave as blank lang po whether married po tayo. And then click natin yung validate. Validation successful, ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK and click edit dahil mag-fill out pa po tayo sa page 2. Click next. And then dito po tayo schedule 2 for 8% income tax rate. 47A, ito na po yung income ko for the second quarter. Balik po tayo sa income summary. So 60,000 po, second quarter income. Siya po yung ilalagay sa 47A. 48A, 0, 49A automatic, 50A, income ko po for the previous quarter. Total taxable income previous quarter. So meron po akong first quarter. Ito po yung final ko po sa first quarter. Sabi dito, item 51 of previous quarter. Yung item 51 ko ng, ito yung first quarter ITR guys, is 60,000. And then syempre nakatali din naman yan sa income summary ko. Nandito rin naman yung 60,000. Sa yung ilalagay natin dito sa 50A.
51A automatic, 52A, very important po. Dito po nilalagay yung non-taxable income na 250,000. Manual po siya nilalagay. Kaya 53A taxable income is negative 130,000. Ibig sabihin, wala pong tax na babayaran, nag-negative pa siya. Kaya 54 tax due is 0. And then, tapos na po guys. Click natin validate. Click OK. Balik po tayo sa page 1. Click previews. And pwede na po nating i-file online. Click submit final copy. Click OK. And then, ito po yung last step guys. Mag-OK tayo sa terms of service agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Pero ipapakita ko po yung final output. Take note guys, pag nagsasubmit po tayo online, in my case, usually po normal lang nangyayari yung not submitted siya. Ang gagawin lang po natin, i-resend lang po natin, click OK hanggang mabasa po natin yung submit successful. So very important po yan. And then pwede nyo na rin pong screenshot ito as backup reference na nakapag-submit po tayo. And then ito na po yung final output. So ito na siya guys. 3 pages po siya. I-print out po natin ng PDF, page 1, page 2 ng ITR. And then ito po yung ma-receive natin sa email, tax return receipt confirmation. I-merge po natin siya into one file. At isave po natin online, pwedeng Dropbox or Google Drive para safe po ang ating income tax returns. So that's it guys. Again po, start of filing July 1, 2026 at ang deadline is on August 15, 2026. Mag-file na po tayo ng maaga para hindi na po tayo malate at maiwasan po natin ang penalty. For your questions and concerns sa support group na lang po natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. More power sa freelancing business mo, more clients to come. Stay safe.